Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 4, at mag-shoutout po muna tayo sa mga may kaarawan. Kay Lita Eracho Antonio, Rolando Colanta, George Reyes Clemente, John Diaz, Sarmiento Henry Dizon, Paul Neri, Alex Vargas, at kay Jesus Frondoso. Ganun din po, belated happy birthday po sa nagdiwang na kaarawan kahapon, Huwebes, April 3 sa mga sumusunod. Kay Melvin Taginis, na aking pong kasama sa Arapura Games sa Australia. Kay Philip Lustre Jr., isang mamahayag. Kay Vincent Calubad, Ronilo Edosma Cabe, Artaserces Alim, Jeffrey Salvador, at Marilyn Camarongan Ocampo na aking pong kamag-anak. Ganun din po, belated greetings po noong April 2, araw ng Wednesday, sa dalawang referee kay Reynaldo Manyala at Robert Manning. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating pong may kapal. Ang ating pong pag-uusapan sa araw nito ay ang senaryo na ating tinalakay sa episode 97. Isa-isahin natin muli ang mga sequences ng senaryo na iyon. First sequence, Teams A throw in at the end line in their front court after an infraction. Mag-throw in po yung A1, yung Team A, doon sa end line sa kanilang front court after an infraction. Second sequence, thrower in A1 is already in the designated thrower in spot. Yung A1 daw, nandun po, nakatayo na po sa kanyang designated thrower spot. Okay? Third sequence, referee blows his whistle and toss the ball to A1 for the throw-in. Yung referee po, pumito na. Then, tinos niya ang bola kay A1. And the fourth sequence, A1 did not catch the ball. Instead, he enters the court. Yung A1, hindi sinalo o kinuha ang bola. Instead, pumasok siya sa loob ng court. At ang fifth sequence, the last one, A2 steps out of bounds, retrieve the ball, and pass it to A1 who is inside the court. Si A2 po na nasa loob ng court ay lumabas at siya ang kumuha ng bola at ipinasa kay A1. Okay. Yan po ang senaryo, no? Ito ang magandang gawin ayon sa kausap ko at sa mga nakausap niya. I will not mention their names for a privacy reason. Okay? Ang sabi nila, withdraw the throw-in ng Team A. Withdraw daw po. So, walang violation ang A1 at A2. Withdraw lang daw po. Then, pwede warning or technical foul sa player. Pwede na po ma-technical o ma-warningan muna ang player. Ayon daw po sa Article 36.1.3, which says, ito po yung Article 36.1.3, any deliberate or repeated non-cooperation or non-compliance with the spirit and intent of the rules shall be considered as a technical foul. Okay? Palagay po natin na nangyari po yun. Ito ang aking katanungan. Kung ginawa ito or inulit after a warning, sino bibigyan ng technical foul? Si A1 ba o si A2 or both? Yan po ang aking katanungan doon kung sakali mangyari yun. Okay. Alam po niyo, itong senaryo na ito ay wala po sa OBRI at OBR ng FIBA to support how to resume the game. Wika nga ng FIBA ay ganire. Sabi niya, FIBA Technical Commission cannot cover the rich variety of specific cases that could happen during basketball game. Sa sobrang dami po ang sitwasyon daw po, very rich, ay hindi matalakay ng FIBA ito. Katulad ito nangyari senaryo, wala po ito sa OBRI. Kung sakasakali, iting idinulog sa FIBA, Technical Commission, pwede po itong pag-aralan at magkakaroon sila official OBRI interpretation. Sa aking pagkakaintindi at sa aking nabasa manual, once the referee blows his whistle as a warning whistle, it means that he is putting the ball in play. Okay. So, pag ang referee po, nagkaroon ng whistle na, during magkakaroon a throw-in, yun po ang warning whistle.
It means daw, is putting the ball in play. Mag-ready na yung mga player, lahat, pati yung mag-receive ang bola, pati yung player sa labang court. So, in my opinion, ito po aking opinion, no? During a throw-in, after an infraction, any movements of player as defined on the restriction after a warning whistle shall be penalized. Yan po ang aking opinion lamang since wala po ang senaryo na yan sa OBRI. May warning whistle po na binanggit dito. Ano po ba yung warning whistle? Saan matagpuan ang warning whistle? Makikita ang warning whistle sa FIBA Reference Manual Chapter 2.12.1. Sabi doon, a warning whistle is to alert players in restarting the game before placing the ball at the player's disposal for the throw-in. Alam niyo po ba, 4 lamang po ang warning whistle ng referee. Pero sa mga referee, nakipapansin natin kahit lahat, no? Sa Pilipinas, every throw-in, nag-warning whistle, which is wrong. 4 lamang po ang warning whistle. Yan po ating tinalakay sa araw na ito. At tandaan po natin, ito ay usapang referee po, rules ng basketball. Minsan po talaga ay may mga sitwasyon na wala sa OBRI. Kaya tayo ay nag-interpret ayon sa ating nalalaman. Yan po ating aralin sa araw na ito at please po, huwag po natin kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po yung abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camaraman. Hanggang sa muli. Bye-bye!